Paano kung ang taong 2026 ay hindi lamang basta panibagong pag-ikot ng kalendaryo, kundi simula ng isang bagyong pinansyal na walang sinuman ang tunay na handa? Maraming dekada na ang nakalipas, iniulat na nagbabala si Baba Vanga tungkol sa isang makapangyarihang pagbabago sa ekonomiya na yayanig sa mga pera, magbibigay ng bagong kahulugan sa kayamanan, at maghihiwalay sa mga handa at sa mga hindi. Sa una, tila imposible ito. Hindi ka panipaniwala. Ngunit ngayon, tahimik nang nagsisimulang magtugma ang mga palatandaan. Hindi matatag ang mga merkado. Patuloy na umuusbong ang digital na pera. Sumasabog ang utang sa buong mundo. Ang tunay na tanong ay hindi kung darating ba ang pagbabago kundi kung makakaligtas ka, o aangat, kapag tuluyan na itong dumating. Sa loob ng maraming dekada, ang pangalang Baba Vanga ay napapaligiran ng misteryo, takot, at matinding pagkamangha. Kilala bilang bulag na mistiko mula sa Bulgaria, pinaniniwala ang nahulaan niya ang malalaking pangyayari sa mundo, bago pa man ito mangyari, mula sa mga kabuluhang pampulitika hanggang sa mga pandaigdigang sakunang nagbago ng takbo ng kasaysayan. May ilan na itinuring ang kanyang mga salita bilang simpleng pagkakataon lamang. Ngunit may iba namang nakita ito bilang nakakakilabot na mga babalang hindi pinansin ng sangkatauhan. Isa sa hindi gaanong kilalang mga pahayag niya ay ang tungkol sa isang dramatikong pagbabago sa pananalapi na konektado sa taong 2026. Hindi lamang ito tungkol sa resesyon. Hindi lang basta pagtaas ng presyo. Kundi isang malalim na pagbabago sa kung paano pinahahalagahan, kinokontrol, at ipinamamahagi ang pera sa buong mundo. Ngayon, habang nahihirapan ang mga ekonomiya, lumalawak ang mga digital na pera, at tumitindi ang kawalan ng katiyakan, marami ang nagsisimulang magtanong, ito na ba ang pagbabagong kanyang ibinabala? At kung, nasa gilid na ba tayo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating inaakala? Ang nakalimutang hula. Sa loob ng maraming taon, isang partikular na babala na iniugnay kay Baba Vanga ang nanatiling natabunan ng kanyang mas kontrobersyal na mga hula. Hindi ito tumukoy sa biglaang pagsabog o dramatikong sakuna. Sa halip, inilalarawan nito ang isang bagay na mas tahimik, ngunit mas makapangyarihan. Nagbabala siya tungkol sa panahong magbabago ang mismong anyo ng pera, kung kailan ang mga sistemang pinagkakatiwalaan ng mga tao para sa seguridad ay unti-unting gagalaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Ayon sa ilang interpretasyon ng kanyang mga salita, bandang 2026 masasaksihan ng mundo ang isang pagbabagong pinansyal na hindi agad magmumukhang kaguluhan. Ngunit dahan-dahang babaguhin ang mga patakaran ng kayamanan at kaligtasan. Noong panahong iyon, tila malabo ang ganitong hula. Tutal, ang mga ekonomiya ay umaangat at bumabagsak. Ang mga merkado ay nagka-crash at muling bumabangon. Ngunit iba ang pakiramdam nito. Hindi ito tungkol sa pansamantalang pagbagsak. Nagpapahiwatig ito ng muling pagsasaayos, isang paghihiwalay sa pagitan ng mga nakaunawa sa bagong sistema at ng mga kumakapit sa luma. May ilang mananaliksik na nag-aral sa kanyang mga pahayag ang naniniwalang nakita niya ang isang mundong mawawala ang dominasyon ng pisikal na salapi, kung saan ang mga digital na sistema ang susubaybay at kokontrol sa mga transaksyon, at kung saan ang kapangyarihang pinansyal ay mapupunta sa mga hindi inaasahang lugar. Simboliko man o literal, malinaw ang tema ng mensahe, ang kakayahang umangkop ang magtatakda ng kaligtasan. Ang nagpapangilabot sa hulang ito ay hindi lamang ang panahon nito, kundi ang pagiging napapanahon nito ngayon. Sa mga nakaraang taon, nakita natin ang mabilis na pag-usbong ng digital banking, ang pagbuo ng mga digital currency ng mga bangko sentral, ang paggamit ng artificial intelligence sa pamamahala ng mga pamilihang pinansyal, at ang paghihigpit ng mga pamahalaan sa mga regulasyong pang-ekonomiya. Ang pundasyon ng tradisyonal na pananalapi ay hindi na kasing tatag ng dati nitong anyo. Ito na kaya ang tahimik na pagbabagong kanyang ipinahiwatig. Isang paglipat na hindi minarkahan ng isang malaking pagbagsak, kundi ng tuloy-tuloy na ebolusyong unti-unting nagpapabago sa lahat. Kung ang 2026 nga ay isang tunay na punto ng pagbabago, kung gayon ang tunay na panganib ay hindi takot, kundi kamangmangan. Sapagkat kapag nagbabago ang mga sistema, ang mga hindi marunong sumabay ay kadalasang naiiwan. Mga palatandaang nagsimula na ito. Kung susuriin nating mabuti ang mundo ngayon, ang ideya ng paparating na pagbabagong pinansyal ay hindi na mukhang malayo o abstrakto. Ramdam na ito. Tahimik ngunit naroroon. Sa nakalipas na ilang taon, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa mga sistemang dati tila hindi matitinag. Tumaas ang inflation sa maraming bansa,
tahimik na binabawasan ang kakayahang bumili ng mga tao at pinipilit ang mga pamilya na gumawa ng mahihirap na desisyon. Bigla ring umangat ang mga interest rate na naglagay ng matinding presyon sa mga negosyo, may-ari ng bahay, at maging sa buong pambansang ekonomiya. Samantala, ang utang, personal man o pampamahalaan, ay umabot sa mga makasaysayang antas. Kasabay nito, may isa pang bagay na unti-unting nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Ang mga digital na pera, na dati itinuturing lamang na eksperimento, ay ngayon sinasaliksik at dinidevelop na ng malalaking pamahalaan at mga bangko sentral. Ang mga cashless na transaksyon ay naging karaniwan na sa maraming bahagi ng mundo. Ang mga kumpanyang nasa larangan ng financial technology ay binabago kung paano umutang, mag-invest at mag-ipon ang mga tao. Ang artificial intelligence ay nakaapekto na ngayon sa bentahan ng stocks sa loob lamang ng ilang millisecond na ginagawang mas mabilis ang merkado, ngunit mas hindi rin tiyak. Hindi magkakahiwalay na pangyayari ang mga ito. Bumubuo sila ng isang malinaw na padron. Ang mga tradisyonal na bangko ay humaharap sa krisis ng tiwala matapos ang biglaang pagbagsak at mga problema sa liquidity. Ipinakita rin ng mga pandaigdigang supply chain kung gaano kahina ang magkakaugnay na ekonomiya. Patuloy na naapektuhan ng tensyong geopolitikal ang presyo ng enerhiya, mga rutang pangkalakalan, at lakas ng mga salapi. Kung titingnan ng paisa-isa, maaaring kayanin ang bawat pangyayari. Ngunit kapag pinagsama-sama, nagpapahiwatig ang mga ito ng mas malalim na pagbabago, isang muling paghubog ng kapangyarihang pang-ekonomiya at katatagan. Isipin kung gaano kabilis nagbago ang mga nakasanayang gawi sa pananalapi. 10 taon na ang nakalipas, tila pang hinaharap pa ang ideya ng digital wallet na papalit sa pisikal na pera. Ngayon, marami na ang bihirang magdala ng papel na salapi. Ang mga pamumuhunang dati nangangailangan ng broker at bangko ay maaari nang gawin agad sa pamamagitan ng mga mobile app. Ang buong industriya ay ina-automate, binabago ang istruktura ng kita at seguridad sa trabaho. Kung ang babala ni Baba Vanga ay tumutukoy sa pagbabago ng mismong kalikasan ng pera, marahil ang transformasyon ay hindi isang biglaang pagbagsak, kundi isang patuloy na ebolusyon. Isang mabagal ngunit hindi maikakailang pag-usad patungo sa bagong panahon ng pananalapi. Hindi na ang tanong kung darating pa ba ang pagbabago. Ipinapakita ng mga palatandaan na ito ay nagaganap na. Ang tunay na tanong ngayon ay kung sino ang nakapapansin at sino ang patuloy na umaasang ang bukas ay magiging kapareho lamang ng kahapon. Sino ang pinakamaapektuhan? Kapag nagbabago ang mga sistemang pinansyal, hindi kailanman pantay ang epekto nito sa lahat. May mga mabilis na nakakaangkop at nakakakita ng oportunidad. Mayroon namang nahihirapang sumabay, nabibigla sa mga pagbabagong hindi nila inaasahan. Kung tunay ngang papunta ang mundo sa isang malaking transformasyong pang-ekonomiya pagsapit ng 2026, ang tunay na alalahanin ay hindi kung maaapektuhan ba ang mga tao, kundi gaano ito kalalim tatama sa kanila. Kadalasang ang gitnang uri ang unang nakakaramdam ng presyon. Ang pagtaas ng gastusin, hindi matatag na job market, at lumalaking obligasyon sa utang ay tahimik na sumisira sa katatagang pinansyal. Ang mga pamilyang dati panatag ay maaaring biglang makitang lumiit ang kanilang ipon habang patuloy namang lumalaki ang kanilang mga bayarin. Ang isang sistemang nagbibigay gantimpala sa bilis, kaalaman sa digital, at literacy sa pananalapi ay maaaring mag-iwan sa mga umaasa lamang sa tradisyonal na pinagkukunan ng kita. Ang maliliit na negosyante ay maaari ring humarap sa matinding hamon. Ang mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, automation, at pagbabago ng ugali ng mga mamimili ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-angkop. Ang mga negosyong hindi makapagsasama ng digital systems, online platforms, o makabagong paraan ng pagbabayad ay nanganganib mawalan ng saysay sa isang lalong kompetitibong kapaligiran. Maging ang mga mamumuhunan ay hindi ligtas. Ang mga merkadong pinapagana ng algorithms at artificial intelligence ay maaaring magdulot ng matinding pagtaas at pagbaba. Ang mga sumusunod lamang sa uso ng hindi nauunawaan ang panganib ay maaaring makaranas ng malalaking pagkalugi. Sa isang sistemang mabilis magbago, ang mga lumang estratehiya ay maaaring maging pabigat halos magdamag. Ang mga manggagawa sa industriyang madaling maapektuhan ng automation ay maaari ring makaranas ng kawalang katiyakan habang binabago ng artificial intelligence at makabagong teknolohiya ang mga tungkulin sa trabaho. Buong sektor ang nababago, nangangailangan ng bagong kasanayan at tuloy-tuloy na pagkatuto. Ang katatagan ay hindi na lamang nakabase sa tagal ng panunungkulan.
Gayunpaman, sa gitna ng kawalang katiyakan, may isa pang grupo, ang mga nananatiling may kaalaman, handang umangkop at maagap kumilos. Sa kasaysayan, ang mga yugto ng pagbabagong pinansyal ay laging nagdudulot ng parehong kaguluhan at oportunidad. Ang mga taong patuloy na nag-aaral, nagpapalawak ng pinagkukunan ng kita, at nananatiling flexible ay kadalasang nauuna sa agos ng pagbabago. Kung ang 2026 ay tunay na magiging isang turning point, ang paghahati ay maaaring hindi lamang sa pagitan ng mayaman at mahirap. Maaaring ito'y pagitan ng handa at hindi handa. Sa pagitan ng mga maagang nakakakita ng pagbabago at ng mga nagbabaliwala rito hanggang sa wala na silang pagpipilian. Sa panahon ng transformasyon, ang kamalayan ay nagiging isang makapangyarihang puhunan. Sapagkat kapag nagbago ang mga patakaran ng laro, ang kaligtasan ay nakasalalay sa kung gaano kabilis mong matututuhan ang bago. Ang nakatagong oportunidad sa loob ng krisis. May mahalagang aral na ipinakita ng kasaysayan, bawat malaking kaguluhang pinansyal ay may dalang binhi ng oportunidad. Habang ang kawalang katiyakan ay nagdudulot ng takot, pinipilit din nito ang inobasyon, pag-angkop at paglikha ng mga bagong landas patungo sa kayamanan. Kung ang 2026 nga ay magmamarka ng isang dramatikong pagbabago sa pandaigdigang estrukturang pinansyal, maaari rin itong magbukas ng mga pintuang dati hindi nakikita. Sa panahon ng transisyong pang-ekonomiya, humihina ang mga lumang sistema, ngunit may mga bagong sistemang umuusbong. Ang mga industriyang dating nangingibabaw ay maaaring kumupas, habang ang mga umuusbong na teknolohiya at alternatibong modelong pinansyal ay nagkakaroon ng lakas. Ang mga nananatiling alerto sa ganitong mga yugto ay kadalasang maagang nakakakita ng mga padron. Nakikita nila kung saan papunta ang atensyon, puhunan, at impras. Puhunan at infrastruktura bago pa ito mapansin ng nakararami. Isipin kung paano binago ng mga nakaraang krisis ang mundo. Ang pandaigdigang krisis pinansyal noong 2008 ay nagbukas ng daan sa mga bagong teknolohiyang pinansyal at mga desentralisadong digital asset. Sa kasaysayan, ang mga pagbagsak ng ekonomiya ay nagluwal ng mga makabagong kumpanya na kalaunan ay naging leader sa kanilang industriya. Kapag nagiging hindi matatag ang tradisyonal na mga landas, nagsisimulang umusbong ang malikhaing mga alternatibo. Kung patuloy na lalawak ang mga digital na pera, kung mas lalong pamamahalaan ng artificial intelligence ang mga sistemang pinansyal, at kung magpapatuloy ang mabilis na integrasyon ng mga pandaigdigang merkado, lilitaw ang mga ganap na bagong oportunidad. Ang mga kasanayang may kaugnayan sa teknolohiya, digital finance, cybersecurity, at pandaigdigang online na negosyo ay maaaring maging mas mahalaga kaysa dati. Ang impormasyon mismo ay nagiging isang uri ng salapi. Ngunit ang oportunidad ay hindi otomatikong napapakinabangan ng lahat. Mas pinapaboran nito ang mga naghahanda muna sa isipan bago sa pananalapi. Ang takot ay maaaring magparalisa ng pagdedesisyon. Ang panik ay maaaring magtulak sa padalos-dalos na hakbang. Sa kabilang banda, ang malinaw na pag-isip ay nagbubunga ng estratehiya. Marahil ang mas malalim na mensahe sa likod ng babala ni Baba Vanga ay hindi lamang tungkol sa panganib, kundi tungkol sa kamalayan. Ang pagbabago sa pera ay nangangahulugan ng pagbabago sa pananaw. Ang mga mahigpit na kumakapit sa lumang paniniwala ay maaaring mahirapan. Ngunit ang mga nananatiling mausisa, handang umangkop, at disiplinado ay maaaring mauna sa isang sistemang nagbibigay gantimpala sa liksi at kakayahang magbago. Sinusubok ng krisis ang tibay ng loob. Ibinubunyag nito ang mga kahinaan ngunit inilalantad din ang mga lakas. Kung ang 2026 ay magiging taon ng muling pagsasaayos ng pananalapi, hindi lamang nito hahamunin ang mga individual, babaguhin din nito ang kahulugan ng tunay na katalinuhang pinansyal. At sa pagbabagong iyon, maaaring tahimik na umusbong ang mga bagong leader, mga bagong industriya, at mga bagong estruktura ng kayamanan. Ano ang dapat mong gawin bago ang 2026? Kung tunay ngang nagbabago ang tanawin ng pananalapi, hindi na sapat ang basta paghihintay lamang. Ang paghahanda ay hindi nagsisimula sa takot, nagsisimula ito sa kamalayan. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay edukasyon. Ang pag-unawa kung paano gumagana ang makabagong sistemang pinansyal, kung paano umiikot ang digital na pera, kung paano naapektuhan ng inflation ang kakayahang bumili, at kung paano nagkakaugnay ang mga pandaigdigang merkado ay makatutulong upang mapalitan ang kalituhan ng malinaw na pananaw. Binabawasan ng kaalaman ang takot dahil pinapalitan nito ang haka-haka ng wastong pag-unawa.
Ang ikalawang hakbang ay ang kakayahang umangkop. Ang pag-asa sa iisang pinagkukunan ng kita sa isang mabilis magbago na ekonomiya ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib. Ang paglinang ng karagdagang kasanayan, pag-aaral ng mga digital na kasangkapan, o pagbuo ng alternatibong pinagkukunan ng kita ay maaaring magbigay ng mas matatag na pundasyon. Ang mundo ay kumikilos patungo sa mas flexible na sistema, mas laganap na ngayon ang remote work, online na negosyo, digital na pamumuhunan, at skill-based freelancing. Ang pagpuposisyon sa sarili sa loob ng mga umuusbong na sistemang ito ay makalilikha ng katatagan. Mahalaga rin ang disiplina sa pananalapi. Ang pagbabawas ng hindi kinakailangang utang, pagbuo ng emergency savings, at pag-iwas sa padalos-dalos na pamumuhunan ay makapagpapalakas ng pamatagalang katatagan. Sa panahon ng transisyon, ang emosyonal na reaksyon ay madalas humahantong sa magastos na pagkakamali. Ang pasensya at estratehikong pag-iisip ay kadalasang mas epektibo kaysa sa mga desisyong dulot ng takot. Kasing halaga rin ang paghahandang mental. Ang pagbabago sa ekonomiya ay maaaring magdulot ng stress at kawalang katiyakan, ngunit ang pananaw ang magtatakda ng magiging tugon. Ang pagtingin sa transformasyon bilang oportunidad para sa paglago, sa halip na banta sa kaligtasan, ay nagbabago sa paraan ng pagharap sa mga hamon. Ang kumpiyansang nakabatay sa paghahanda ay mas makapangyarihan kaysa sa optimismo na walang kasamang aksyon. Ang pakikipag-ugnayan at pananatiling may sapat na impormasyon ay dagdag na proteksyon. Ang pagsubaybay sa mapagkakatiwalaang balita sa pananalapi, pag-unawa sa mga pag-unlad sa teknolohiya, at pakikilahok sa mga talakayan tungkol sa mga trend sa ekonomiya ay nakatutulong upang manatiling handa. Habang mas konektado ka sa maaasahang impormasyon, mas mababa ang posibilidad na mabigla ka ng malalaking pagbabago. Kung ang 2026 ay magdadala ng isang turning point sa pananalapi, ang mga nagsimulang maghanda ng maaga ay hindi magpapanikong maghanap ng solusyon. May plano na sila. At sa panahon ng sistemikong pagbabago, ang pagkakaroon ng malinaw na plano ang maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagtugon ng may takot at pag-usad ng may layunin. Habang papalapit ang 2026, ang posibilidad ng isang malaking transformasyong pinansyal ay hindi na mukhang malayong haka-haka. Ang mundo ay nagbabago na. Bumibilis ang teknolohiya. Nag-evolve ang mga estrukturang pang-ekonomiya. Nasusubok ang tiwala sa mga tradisyonal na sistema. Simboliko man o literal ang babala ni Baba Vanga, malinaw ang sentral nitong mensahe ngayon. Ang pagbabago ay hindi maiiwasan at ang paghahanda ay makapangyarihan. Hindi ginagantimpalaan ng kasaysayan ang mga nagbabaliwala sa mga palatandaan. Ginagantimpalaan nito ang mga nagmamasid, umaangkop at kumikilos ng may layunin. Maraming beses nang nagbago ang mga sistemang pinansyal at sa bawat pagbabago, nahahati ang mga taong handa at ang mga hindi. Ang mga darating na taon ay maaaring mangailangan ng kamalayan, disiplina, at kakayahang umangkop sa paraang hindi pa natin naranasan noon. Ang tanong ay hindi kung magkakaroon ng takot, likas ang kawalang katiyakan sa bawat transisyon. Ang tunay na tanong ay kung hahayaan mo bang kontrolin ng kawalang katiyakan ang iyong mga desisyon o gagamitin mo ang kaalaman upang gabayan ang mga ito. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pananaw tungkol sa hinaharap, ituring mo itong hudyat upang magsimulang maghanda ngayon. Manatiling may sapat na impormasyon. Patibayin ang iyong pundasyong pinansyal. Manatiling handang umangkop. Sapagkat kapag dumating ang 2026, maaaring hindi lamang ito magmarka ng panibagong taon, kundi simula ng isang bagong panahon ng pananalapi. At ang mga pipili ng paghahanda, kaysa sa pagtanggi ang maaaring makaangat sa gitna ng unos.